Welcome to MMM's free YouTube channel. Hope you enjoy my videos. Don't forget to like, share, and subscribe. I'll appreciate it a lot. Kabanata 47 Babala, ang kabanatang ito ay naglalahad ng karahasan na maaaring hindi kaaya-aya sa ilang tagapakinig. Patnubay ay kailangan. Isang malakas na kalabog ang narinig ng lahat, kasunod ang isang napakatinding bugso ng hangin, malapit sa pader ng kuta. Naramdaman ito ni Yongyun, Kaiman, Huang Kang, at Chang Heo. Nang maglaho ang makapal na alikabok, isang liwanag ang sumilay, ang dambuhalang giant mangrate ay nakabulagta na at wala ng buhay, sa harapan nito ay nakatayo si Chang Heo, habang si Jaehwan naman ay nasa ibabaw ng halimaw, nakabaon pa rin ang espada nito sa katawan ng giant mangrate. Tumingin si Jaehwan kay Chang Heo at ngumiti. Dapat pala ay ginawa ko na ito ng mas maaga, sambit ni Jaehwan. Ngunit, papaano nangyari ito? Ano ang ginawa mo? Gulat na tanong ni Chang Heo. Ngunit bago pa makasagot si Jaehwan, napalingon si Chang Heo sa kanyang kaliwa dahil biglang may umatake sa kanyang undead. Aking Panginoon, sigaw ni Kaiman, na nagmamadaling harangan ang undead. Nanlumo ang mukha ni Chang Heo sa kanyang nasasaksihan. Ang buong hukbo ng mga undead ay sabay-sabay na sumugod at tumalon patungo kay Jaehwan, samantala, si Jaehwan ay nakatayo lang at walang kibo. Ngunit sa huling sandali, nainis ito, napakakulit ninyo, sigaw niya. Muli niyang sinaksak ang giant mangrate upang mahugot ang kanyang espada, at mabilis na pumorma para sa isang malakas na saksak. Nagpakawala ito ng napakatinding kapangyarihan. Nanlaki ang mga mata ni Chang Heo sa nasasaksihan. Kung ganoon, kailangan ko lang saksakin at paghiwalayin ang dagat. Ito ang mga katagang tumatak sa isip ng lahat, sa tindi ng atake ni Jaehwan. Nabutas at yumanig ang buong Gorgon. Ngunit hindi pa rin ito sapat. Napakarami pa ring undead ang sumasalakay sa kanila. Nakikita ito ng mga ordinaryong kaluluwa ng tao mula sa itaas ng pader. Sa kabilang bahagi naman, nang masaksihan ito ng iba pang mga clan lord, napasigaw si Ma Goksin, napakawalang ingat naman niya. Tama ka, ganyan talaga siya, tugon ni Chang Heo. Ngunit ganoon pa man, nagpa siya na akong protektahan ang kanyang kawalang ingat. Kung ganoon, maaasahan mo rin kaming lahat tungkol dyan, sagot ng iba. Nanguna sila sa labanan upang tulungan si Jaehwan, at isa-isa silang nagpakita ng gilas. Mabilis na ginamit ni Ma Goksin ang kanyang espada upang talunin ang mga undead. Sa gitna ng gulo, biglang sumulpot si Mayong Jaegal. Aba, nandito ka na pala, nasaan ka ba kanina? Tanong ni Chang Heo. Samantala, buong lakas namang tinatapos ni Kaiman ang mga kalaban kasama si Yongyun, na mabilis na pumupuntirya sa mga ulo ng mga naglalakihang undead. Hoy, Huang, tawag ni Yongyun, ano ba ang problema mo? Kita mong busy ako rito, tugon ni Huang Kang habang nakikipaglaban. Alam mo, nahihiya akong sabihin ito, ngunit nararamdaman kong kailangan ko itong ipagsabi sa isang tao ngayon din, sambit ni Yongyun habang patuloy na pumupuksa ng kalaban. Ano ba yun? Sabihin mo na, iritadong sagot ni Huang Kang. Biglang tumindig ng matikas si Yongyun sa gitna ng labanan. Sa tingin mo, napakaastig ko ba ngayon? O ano sa palagay mo? Ngunit walang natanggap na tugon si Yongyun mula kay Huang Kang, na abalang-abala sa pagpabagsak ng mga undead. Kahit isang salita man lang, wala, dismayadong bulong ni Yongyun. Patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga undead. Nararamdaman ko nang bumibigat ang buong katawan ko dahil sa pagod. Kung magpapatuloy pa ito, hinihingal na sambit ni Huang Kang. Biglang may tumamang bato sa ulo ng isang undead. Galing ito sa isang ordinaryong babae. Nang makita siya ng undead, kaagad itong sumugod at bamuka ang malaking bibig upang kagatin ang babae. Ngayon na, takot na sigaw ng babae, biglang may lumabas na puting kedena sa kanyang likod na gumapos sa undead. Ang may-ari ng kapangyarihang ito ay may pamilyar na mukha, si Carlton, kasama si Yerhin Cheever at ang iba pa, dumating sila upang tumulong. Dahil dito, napangiti si Huang Kang, ito ang mas gusto ko. Lahat sila ay ibinubuhos ang kanilang lakas, pati ang mga ordinaryong kaluluwa ay nakikipaglaban na rin sa mga undead kasama ang mga clan lord. Nang makita ito ni Jaehwan, bigla siyang natuwa, ginamit niya ang kanyang natatanging lakas upang bigyang liwanag ang buong Gorgon. Makalipas ang 10 araw sa loob ng Gorgon Fortress. 10 araw na ang nakalipas mula nang mapatay ang isa sa 3 great undead, at lahat ng tao ay ito ang pinag-uusapan. Sa iyong pananaw,
Ano ang naging pinakamalaking pagbabago sa Gorgon magmula noon? Tanong ng isang lalaking nagsusulat ng ulat. Ang buhay namin ngayon ay mas maganda, tugon ni Michael, habang may dalang mga sungay ng halimaw. Paano mo nasabi yan? Tanong muli ng tagapag-ulat. Dahil ngayon, 6 sa 10 clan lord ay lumipat na rito sa Gorgon, nagkaroon din ng malaking pagtaas sa supply ng mga resources, katulad ng mga sungay ng Horn Beast. Ang Gorgon ay mas mayaman ngayon kaysa rito noon, paliwanag ni Michael. Sinasabi mong mas naging maginhawa ang buhay ninyo rito, ngunit napakaseryoso ng sitwasyon sa paligid, sa kabila ng lahat ng ito. Bakit masaya pa rin ang mga tao? Tanong ng hindi makapaniwalang taga-sulat. Sinasabi mo lang yan dahil hindi mo nasaksihan ang Path of the Waves, makahulog ang tugon ni Michael. Path of the Waves. Iyon ang itinawag nila sa itim na hukbo ng mga undead na hinati ng isang espada na nagpakawala ng napakalakas na saksak at enerhiya. Ang mga taong nakakita noon ay parang nas apian, itinaya nila ang kanilang mga buhay upang tumulong sa pakikipaglaban. Ang resulta, maraming buhay ang nawala, paglalahad ni Michael. Ano ba talaga ang nakita nila sa araw na yun? Tanong ng taga-sulat. Wala akong masyadong alam, ngunit isa lang ang natitiyak kong totoo. Ang buhay sa Gorgon ay mas maganda kumpara noon. Paano nga ba magkakaroon ng totoong pamumuhay sa magulong mundong ito ng chaos? Ang mga tao sa Gorgon ay nagsimulang mamuhay ng tunay sa unang pagkakataon. Habang isinusulat ito ng taga-sulat, biglang may isang napakalakas na pagyanig ang nagpatalon sa kanya sa takot. Ano ang nangyayari? Takot na sigaw ng nagsusulat ng ulat. Huwag kang mag-alala. Madalas nang mangyari yan dito kamakailan, kalmadong sagot ni Michael. Ang ganyang klaseng pagyanig ay nagaganap lamang kapag may labanan sa pagitan ng mga higher stage adapted player, at kung babalikan ko ang narinig ko, 6 sa 10 clan lords ang nakatira na rito sa Gorgon, pag-iisip ng taga-sulat. Naku po, naglalabanan ba ang mga clan lord? May digmaan ba sa pagitan nila? Natatarantang tanong ng taga-sulat. Digmaan ba? Maaari sigurong ganoon nga kung tatawagin, tugon ni Michael. Kasunod nito ang isang napakalakas na pagsabog sa loob ng kaharian. Nang tumingin silang dalawa sa langit, may nakita silang mga taong lumilipad, ang 5 clan lords. Tumalsik sila sa ere at pabagsak na sa lupa. Mukhang 5 lang sila ngayon, puna ni Michael habang nakatunganga naman ang taga-sulat sa kanyang tabi. Sa gitna ng usok, makikita si Jae-hwan na nakabaon ng espada sa lupa. Matagal-tagal pa ang gugugulin nila, malamig na sambit ni Jae-hwan. Kabanata 48 Samantala, sa kabilang banda, sa loob ng kuta ng Golden Sky Clan, isang baso ang marahas na ibinato at nabasag sa mukha ng isang lalaki. Ano ang sinasabi mo? Ulitin mo nga, galit na sigaw ni Jin Hong Lim. Opo. Ang giant mangrit na umatake sa Gorgon ay nawasak na po, takot na sagot ng kanyang tauhan. Hindi ito maaari, para kalabanin ng isang giant undead, kailangan mo ng isang 9th stage adapted player mula sa Great Realm, na may katungkulang mas mataas pa sa isang Lieutenant General, 3 lamang ang giant undead sa buong chaos. Paano nila natalo ang isa sa mga ito? Gulat na pag-iisip ni Jin Hong Lim. Pumunta ka roon at alamin mo kung ano ang totoong nangyari. Utos ni Jin Hong Lim. Mabilis na tumugon ang kanyang mga alagad at nagmamadaling umalis, napaka-imposible nito. Siguradong mayroong mali sa ulat na ito, bulong pa niya sa sarili. Ngunit makalipas ang 4 na araw, isang panibagong ulat ang natanggap nila. Ang buong northern branch ng Golden Sky Clan na malapit sa Gorgon ay tuluyan ng nawasak. Napakahihiwaga ninyo. Ano ba ang pinaggagawa ninyo sa nagdaang 100 taon o mahigit pa? Seryosong pangaral ni Jae-hwan sa mga nakaupong clan lords. Paano naman kasi namin matatalo ang ganoong kalakas na kalaban? Reklamo ni Yongyun sa kanyang isipan. Ikaw, Yongyun, biglang tawag ni Jae-hwan. Opo, gulat na tugon ni Yongyun. Ang maganda lang sa iyo ay ang bilis mo, malamig na sabi ni Jae-hwan, na agad namang ikinatahimik ni Yongyun. Binalingan naman ni Jae-hwan ang iba. Huang Kang, malakas ka nga ngunit napakabagal mo, Mayong, labis ka namang nag-iisip bago gumawa ng kahit ano, Gyukryong, mabilis ka at may matalas na instinct, ngunit napakahina ng iyong endurance, at sa huli, ikaw Kaiman. Tumingin si Jae-hwan kay Kaiman, ikaw ang pinakamagaling sa lahat, na master mo na ang mga pangunahing kaalaman at wala na akong makitang buta sa iyo, ngunit,
Wala rin akong makitang katangian sa iyo na namumukod-tangi, lahat kayo ay sikat at may pangalan, ngunit hindi ninyo sinusubukan ang inyong sagad na kakayahan. Nang marinig ito, napangiti ng pilit si Chang Heo habang katabi si Ma Guxin. Mukhang nababasa mo ang isip namin, bata, sa loob-loob niya. Kung babasihan sa edad na umabot na ng 1,000 taon, ang tatanda niyo na, ngunit mahihina pa rin kayo, dagdag pa ni Jae Huan. Anong sinabi mo? Reaksyon ni Chang Heo, bagamat sa sarili niya ay alam niyang may punto si Jae Huan. 900 taon na ang nakalipas, ang 10 dakilang clan lords ng Chaos ay pawang mga 7th stage player o mas mataas pa. Ang pinakamalakas sa kanila ay ang Lord ng Heavenly Dragon Clan, na may lakas na maihahalin tulad sa isang 9th stage adapted player, at si Mulak ay mas malakas pa kaysa roon. Ngunit kahit ang mga katulad nila ay nahirapan pa rin ng husto sa Abyss Expedition, ganoon katindi at kahirap ang ekspedisyong yun. Sa panahon ng paglipol natin sa isang branch ng Golden Sky Clan, kalahati sa inyo ay nagtamo ng malulubhang sugat na muntik ninyo ng ikamatay, at hindi pa natin inaatake ang Manticore na siyang mismong kuta nila. Kung nagkakaroon na kayo ng problema sa pakikipaglaban pa lang sa isang branch ng clan, paano pa kayo makakaligtas sa Abyss Expedition? Kaya simula sa araw na ito, isa sa ilalim ko kayo sa isang linggong espesyal na pagsasanay, deklara ni Jae Huan. Isang espesyal na pagsasanay? Tanong ng nananabik na si Mayong Jaegal. Aking Panginoon, lahat ng clan lords ay mga adapted players. Ang 15 yugto ng adaptation ay nasusukat sa likas na lakas ng isang player, hindi mo pwedeng laktawan ang bawat level. Kadalasan, ang isang non-adapted player ay nangangailangan ng 10 taon para lamang maabot ang unang yugto, 20 taon para sa ikalawang yugto, at 40 taon naman para sa ikatlo, dagdag pa ang 80 taon para lamang makaabot mula stage 3 patungong stage 4, ang karamihan ay namamatay na bago pa man umabot dito. Kaya pala tinatawag nilang higher stage adapted players ang mga umabot sa 4th stage o pataas, pag-iisip ni Jae Huan. Ano ba ang ibig mong sabihin sa espesyal na pagsasanay? Tanong muli ni Mayong Jaegal, may pagkakataon ba na, gusto mo kaming gawing mga Awoken Ones? Ano, Awoken One? Gulat na sambit ni Huang Kang. Base sa aking mga narinig, ang isang Awoken One ay kayang maabot ang mataas na antas ng kapangyarihan sa pamamagitan ng biglaang paggising o awakening, imbis na patuloy at unti-unting nag-iipon ng karanasan o experience, paliwanag ni Mayong Jaegal. Tama ka, tugon ni Jae Huan, gusto ko kayong gawing mga Awoken Ones, kung kaya ninyong iwanan at talikuran ang sarili ninyong mundo. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Yonghyun. Si Chang Heo ang sumagot, may 3 yugto sa landas ng awakening. Ang una ay ang Destroying the World of Adaptation, o ang pagsira sa mundong kinasanayan at kinabubuhayan ninyo ngayon. Ang mga nakakarating sa yugtong ito ay nagkakaroon ng kakayahang kalasin at makita ang tunay na asensya ng mundong ito. Ang sinusuri ba niya ay ang tinatawag na suspicion? Tanong ni Jae Huan sa kanyang sarili. Pagsira sa mundo ng adaptation, ano naman yun? Ang tanong ni Yonghyun. Sa tingin ko, ang ibig nilang sabihin ay kailangan nating itapon ang lahat ng benepisyong nakuha natin mula sa sistema, gaya ng mga skills at status, paliwanag ni Gyo Kryongja. Ganoon pala ang ibig niyang sabihin, tango ni Yonghyun. Yonghyun, sa paanong paraan ka ba naging Lord ng Thunder God Clan sa kabila ng liit ng utak mo? Asar na pambabatikos ni Gyo Kryongja. Maaaring hindi ako matalino, ngunit isa naman akong over-adapted player, pagmamalaki ni Yonghyun. Ang isang over-adapted player ay nangangahulugang mayroon silang matinding koneksyon at swerte sa mga skills at sa interface system. Ang kanilang paglakas ay 10 hanggang 100 ulit na mas mabilis kumpara sa isang ordinaryong adapted player dahil sa tinatawag na system blessing, ang pinakamalalakas na mandirigma, kabilang ang 12 masters, ay pawang mga over-adapted players. Napakawalang utak mo talaga, lahat tayo na naririto ay mga over-adapted player, at sa isip ni Chang Heo, alam niyang hindi magiging madali para sa kanila na itapon na lamang ang mga bagay na nagbibigay sa kanila ng labis na kalamangan. Biglang sumingit si Kaiman ng may seryosong mukha, hindi ako isang over-adapted player, hanggat kaya kung lumakas, mas lalong gugustuhin kong itapon ang lahat ng katangian ng mundong ito, basta't matira lang ang galit ko laban sa mga master. Kaiman, alam mo ba ang sinasabi mo? Pigil ni Gyo Kryongja. Ang ibig sabihin niyan ay itatapon mo ang lahat ng pinaghirapan mong buuin simula pa noong una, hindi lang ang pagkawala ng lakas ang maaari nating maging problema.
nakalimutan mo na ba ang Great Disappearance? Naging seryoso ang kapaligiran nang mabanggit ang pangalang yon. Ano ang Great Disappearance? Tanong ni Jae-hwan. Nagsimula ito 700 taon na ang nakalipas nang lumitaw ang tinatawag na rupture, pagsasalaysay ni Gyeokryong-ja. Nagpadala sila ng isang liham na naglalaman ng plano tungkol sa paglaban sa mga cultivators. Ang rupture ay isang teroristang grupo, ito ang una nilang ipinahayag nang sila ay lumitaw. Pagkatapos nyon, brutal nilang pinatay ang master ng 4th zone, dahil sa takot at matinding pagtutol sa kanila. Nagdeklara sila na kung sino man ang gustong maging isang Awoken One ay pumunta lamang sa Forgotten Land. Sinabi nilang itakwil ang sariling mundo. 100,000 o mahigit pa ang nagtipon-tipon sa Forgotten Land, ngunit walang sino man ang nakabalik o nagkaroon ng balita sa kanila. Bigla na lang silang naglaho. Lahat sila, tanong ni Yongyun na nakikinig din. Kakaunti lamang sa kanila ang nakabalik, kabilang na ang ilan sa aking mga kakilala. Oo, naging Awoken One nga sila. Ngunit hanggang first stage awakening lamang, dagdag ni Gyeokryong-ja. At ano ang nangyari sa kanila? Tanong ni Jae-hwan. Lahat sila ay winakasan ang sarili nilang buhay matapos makaranas ng matinding schizophrenia, ang iba sa kanila ay tuluyang nawala sa tamang pag-iisip, at ang iba naman ay nabura ang memorya, iba-iba ang naging sintomas. Ngunit mayroon silang isang malaking pagkakatulad, hindi na nila kilala kung sino sila, malungkot na paglalahad ni Gyeokryong-ja. Humarap sa kanila si Jae-hwan, mayroon lang akong dalawang bagay na gustong linawin, Gyeokryong. Una, hindi ako miyembro ng rupture, ngunit naiintindihan ko ang iyong hinala dahil isa akong Awoken One. Pangalawa, ang awakening ay tunay na mapanganib, kaya naman, hindi ko kayo pinipilit na sumailalim dito, ang kinukuha ko lamang ay ang mga gustong mag-volunteer. Paano naman kung tanggihan namin ang awakening? Tanong muli ni Gyeokryong-ja. Palalakasan ko pa rin kayo. Tugon ni Jae-hwan, sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng pagpataas ng inyong adaptation level, sagot ni Jae-hwan. Nagulat si Gyeokryong-ja, hindi ka ba nakikinig sa sinabi ng Lord ng Forest School Clan kanina? Wala na tayong sapat na panahon para doon. Hindi yan problema, tipid na sagot ni Jae-hwan, sumama kayong lahat sa akin. Lumabas sila ng silid at nagtungo sa isang estruktura na kasalukuyang itinatayo. Pagdating nila, lumingon sa kanila si Meikal at Yumiko. Maligayang pagdating, aking Panginoon, bati nito. Maaari na ba itong gamitin? Tanong ni Jae-hwan. Opo, tugon ni Meikal. Namangha si Yongyun sa kanyang nakikita, ang gusaling ito ay binuo at ginawa mula sa mga sungay ng mga horned beast. Kung ganoon, ipakita mo na sa kanila, utos ni Jae-hwan. Biglang umilaw ng napakalakas ang buong gusali. Hoy, hindi ako ang may gawa niyan Paglilinaw agad ni Yongyun na natatakot na mapagbintangan. Sa mismong sandaling yon, isang malaking screen ang biglang lumitaw sa harapan nilang lahat. Ang nakasulat dito ay isang imbitasyon na nag-aanyaya sa kanilang pumasok sa isang tore ng bangungot. Ang toreng kung tawagin ay Carpe Diem. Isa itong Nightmare Tower. Gulat na sambit ni Chang Heo habang nakatitig sa nagliliwanag na screen. Kabanata 49. Matapos tanggapin ng lahat ang paanyaya, tuluyan na silang pumasok sa loob ng tore. Maligayang pagdating sa tore ng bangungot, ang Carpe Diem. Sinalubong sila ng isang napakalawak na lugar, sa itaas ay isang walang hanggang kalangitan, at sa ibaba ay isang sahig na parang makinang na salamin. Hindi ko akalain na ang isang tao ay may kakayahang lumikha ng isang tore ng bangungot, manghang sambit ni Chang Heo habang inililibot ang paningin. Maaaring dalawang palapag lamang ang toreng ito, ngunit ito ay tunay na kamangha-mangha, pagsang-ayo naman ni Kaiman. Nagugulat ako sa aking nasasaksihan, hindi ako makapaniwala na narito ako ngayon upang magsanay at mag-cultivate, imbis na sirain ang toreng ito, sambit ni Mayong Jaegal. Ako rin, sinabi mo ang mismong gusto kong sabihin, Mayong, dugtong ng isa pa. Humarap sa kanila si Jae-hwan upang magpaliwanag. Huminahon kayong lahat at makinig. Simula ngayon, ang lahat ng inyong pagsasanay ay dito nagaganapin sa lugar na ito. Ang takbo ng oras dito ay kakaiba. 100 beses na mas mabagal ang oras dito kumpara sa labas. Kaya ang isang araw sa labas ay katumbas ng 100 araw dito sa loob ng tore. At dahil ang isang linggo ay may 7 araw, magkakaroon tayo ng halos 2 taon dito sa loob kapag lumipas ang 1 linggo sa labas. Nagpatuloy si Jae-hwan,
ngunit dahil mabagal ang oras, ang rate o bilis ng spirit contamination dito ay mas mabilis. Upang masolusyonan ito, naglagay ako ng isang function na automatiko kayong palalabasin, isang automatic logout, kapag ang inyong kontaminasyon ay umabot na sa 80%, at huwag kayong mabahala, dahil napakarami nating supply ng sungay ng horn beast sa labas na gagamitin bilang panlaban dito. Nang marinig ito, napangiti si Yongyun. Hindi ko akalain na may puso ka pala, aking Panginoon, napakabuti mo naman. Anong sinabi mo? Seryoso at medyo galit na tanong ni Jae-hwan. Ang sabi ko po, alipin mo ako habang buhay, mabilis na bawi ni Yongyun dahil sa takot. At ngayon, paghihiwalayin na natin ang may gustong maging awoken at ang mga ayaw, utos ni Jae-hwan, kung sino man ang may gustong sumailalim sa awakening, tumayo sa aking kaliwang bahagi. At para naman sa mga nais lamang mapataas ang kanilang adaptation level, tumayo kayo sa aking kanang bahagi. Matapos ang pagpili, si Kaiman lamang ang tanging tumayo sa kaliwa, siya lang ang may matatag na kagustuhang maging isang awoken. At doon na nga nagsimula ang kanilang pagsasanay, walang hiya ka, minamaliit mo lang ang mga katangian ko, sigaw ni Gyeokryongja habang galit na hinahabol ng mga atake si Yongyun. Maaaring mabilis ka nga, ngunit hindi mo pa rin matutumbasan ang bilis ng isang Lord ng Thunder God Clan, pagmamayabang ni Yongyun habang mabilis na tumatakbo at maliksing umiilag. Ngunit isang malaking bola ng apoy ang biglang sumulpot at muntik na siyang tamaan, sa huling sandali ay nagawa pa rin itong mailagan ni Yongyun, ang ataking yun ay nagmula kay Huang Kang. Ang bilis ay hindi kinakailangan, ang pinakamahalaga ay ang lakas ng kapangyarihan, at ako, ang hari ng pagkawasak, sigaw ni Huang Kang habang patuloy na nagpapakawala ng malulupit na saksak at pasabog. Lahat kayo ay nakakaawa, kaya naman pala hindi kayo lumalakas, pang-aasar naman ni Mayong Jaegal, ngunit agad din siyang napatakbo ng sabay-sabay siyang habulin at atakihin ng tatlong clan lords. Habang magulo ang lahat, tahimik lang na nakamasid si Magok Shin mula sa malayo, nakikita ko na, nagegets ko na kung ano ang ibig niyang sabihin, bulong niya sa kanyang isipan. Humarap muli si Magok Shin kay Jae-hwan at nagtanong, ikaw lang ba talaga ang may kagustuhang gumabay sa awakening ni Kaiman? Tumango naman si Jae-hwan bilang tugon. Nagpatuloy sa pagtatanong si Magok Shin, at sa paanong plano mo naman mapapalakas ang adaptation level ng mga ayaw sa awakening? Hindi madali para sa mga higher stage adapted player na katulad namin ang mag-level up. Maaari lamang itong mangyari kung makakamit namin ang antas ng awakening. O kaya naman ay sa pamamagitan ng pag-aaral ng isang bagong katangian na isang elite level na skill. Hindi yan problema, tipid na sagot ni Jae-hwan, alam mo ba kung gaano kahirap maghanap ng isang elite level skill book? Singit ni Gyeokryongja na hingal matapos makipaghabulan, ano ba ang mungkahi mo? Gusto mo ba naming nakawan ang mga taguan ng isa sa 5 dakilang pamilya? Hindi natin palaging kailangan ng skill book, pwede ninyong matutunan ang mga skill ng isa't isa. Paliwanag ni Jae-hwan. Tuturuan mo ba kami? Tanong ni Gyeokryongja. Hindi, tugon ni Jae-hwan. Kung hindi ikaw, sino? Imposible ang sinasabi mo, iling ni Gyeokryongja. Ngumiti ng bahagya si Jae-hwan, tama ka, at sa pagkakataong ito, kayo mismo ang magtuturuan sa isa't isa. Ganoon pala ang ideya niya, ang matutunan ang skill ng bawat isa, napaka-matalinong paraan, pag-iisip ni Magok Shin. Ang mga clan lord ay may matataas na pride at masyadong maraming iniisip, kaya naman sigurado akong hindi nila naisip ang simpleng paraan na ito, at ngayon, ito na nga ang nagaganap. Sino ang pinakamalakas na clan lord sa atin? Sabay-sabay na sigaw ng mga nagsasanay habang nagpapakawala ng matitinding atake, dahil sa lakas ng banggaan ng kanilang mga kapangyarihan, tumalsik si Mayong Jaegal mula sa gitna. Walang hiya kayong mga baliw kayo, galit na sigaw ni Mayong Jaegal habang tumitilapon ang sarili. Ngunit nagpatuloy lang ang iba sa pagsisigawan kung sino ang pinakamalakas, ako syempre ang pinakamalakas. Habang pinapanood sila, may kaunting pagdududa pa rin sa isip ni Magok Shin kung matutupad ba ang plano ng kanilang Castle Lord dahil sa ganyang pag-uugali ng mga kasama, ano na kaya ang nangyayari sa ikalawang palapag kung saan naroroon si Kaiman upang magsanay, tanong niya sa sarili. Samantala, sa ikalawang palapag ng tore, patuloy ang walang tigil na pagsasanay ni Kaiman, pawisan at hingal na siya. Ilang beses ko na bang ginawa ang saksak na ito, 100, 1,000, o baka 1,000,000 beses na,
Hindi, baka umabot na ng 10 milyong beses, pagod na pag-iisip ni Kaiman sa kanyang bawat galaw. Bilasan mo pa, Kaiman, utos ni Jae-hwan na nakabantay sa kanya. Magiging malakas ba talaga ako kung paulit-ulit ko lang nagagawin ang saksak na ito? Tanong ni Kaiman, na tila nag-aalinlangan na sa kanyang ginagawa. Bakit mo pa rin itinatanong yan sa akin? Mararamdaman mo na ang sagot simula ngayon, tugon ni Jae-hwan. Sa mismong sandaling yon, napansin ni Kaiman na may mga kumikinang na dilaw na butil ng enerhiya na unti-unting lumilitaw at lumulutang sa kanyang paligid. Natatakot ka pa rin ba na maaaring hindi mo matalo ang ibang adapted players? Tanong ni Jae-hwan. Yumuko si Kaiman, mas kilala ko ang sarili ko, at alam kong wala akong talento. Hindi yan totoo, pag-iisip ni Jae-hwan habang nakatitig sa kanya. Iba siya sa ibang mga clan lord na pinagpala bilang mga over-adapted player. Si Kaiman ay umabot sa kanyang kasalukuyang antas dahil sa sarili niyang sipag, determinasyon, at pagiging tapat sa sarili. Hindi rin niya nakalimutan ang kanyang tunay na pagkatao. Kahit na matapos niyang malaman ang tungkol sa suspicion, at hindi talento ang nagbibigay daan tungo sa awakening ng isang tao, kundi ang lakas ng loob. Humarap si Kaiman kay Jae-hwan, may pag-asa sa mga mata. Naniniwala ka ba talaga na magagawa ko ito, aking Panginoon? Oo naman, seryosong sagot ni Jae-hwan, napatigil si Kaiman ng saglit, nakatitig sa determinadong mukha ng kanyang pinuno. Kaya naman, magtiwala ka sa akin, dagdag ni Jae-hwan. Dahil dito, naging seryoso ang mukha ni Kaiman, mas hinigpitan pa niya ang hawak sa hawakan ng kanyang espada at buong lakas na bumalik sa kanyang pagsasanay. Samantala, sa isang madilim na bahagi ng estruktura sa labas, isang babae ang nakaupo habang kalmadong umiinom. Masarap ito. Ibinaba niya ang kanyang baso at tumingin sa paligid. Carpe diem, isang tore na nilikha lang ng isang tao, kahit lumipas na ang ilang siglo. May mga tao pa rin palang sapat ang kahangalan upang isipin na may mababago sila sa mundong ito. Hindi ba tama ako, Master? Ang babaeng nagsasalita ay walang iba kundi si Yu Solha, isang 4th Step Awakener at ang 2nd Squadron Captain ng rebelde at teroristang grupong Rupture. Mula sa diliman, unti-unting lumabas si Chang Heon na may napakaseryosong mukha. Ano ba ang pinaplano mo ngayon, Solha? Tanong niya. Ganyan ba ang paraan mo ng pagbati sa isang taong hindi mo nakita ng ilang taon? Ngiti ng babae. Bumalik ka na, Master, lahat kami ay naghihintay sa iyo. Sinabi ko na sa iyo noon pa, hindi na ako babalik, malamig na sagot ni Chang Heo. Tumanggi na akong makipagtulungan sa mga hindi makataong nilalang na yon. Ang ipinaglalaban namin ay ang kapakanan ng sangkatauhan, ang totoo niyan. Kami lang ang natitirang talagang nakikipaglaban para sa kapayapaan ng tao. Ito ang tunay na kahulugan ng Rupture, depensa ni Solha. Hindi, mariing sagot ni Chang Heo. Sinasamantala ninyo lamang ang kahinaan ng mga tao. Nawalan na ng direksyon ang Rupture simula nang maganap ang Great Disappearance, nawala na ang inyong dahilan at layunin, lahat kayo ngayon ay isa na lamang hukbo ng mga masasamang nilalang. Nang marinig ito, biglang dinaluhong ng malakas na tawa ang buong paligid. Ha 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 ha, tawa ni Solha. Patawad, Master, hindi ko lang talaga mapigilan ang aking sarili. Tumingin siya ng matalim kay Chang Heo at ngumiti ng nakakaloko. Paano mo nasasabi ang mga bagay na yan? Hindi ba't, isa ka sa mga taong nagplano at nagpasimula ng Great Disappearance 700 taon na ang nakalipas?